Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwentong ating matutunghayan. Hanggang saan nga kaya ang kaya mong gawin para sa lalaking mahal ka lang dahil ikaw ang nasa tabi niya ngayon at sa panahong nakalimutan niya ang lahat? Tunghayan natin ang kwentong aming hatid na pinamagatang Billionaire's Lost of Memory. Narito na po ang unang bahagi. Dina, this is Jen. Tumawa si Dina as if maipagkakamali ko sa iba ang boses ni Gina. Napatawag ka? May problema ba? Kahapon lang tumawag ito sa kanya. Pinag-uusapan nila ang isang client na daig pa yata ang isang perfectionist sa dami ng demands. Tumawag kasi sa akin si Betty. Iyon ang pangalan ng client nila. Oh, ang client natin na pinaka sa lahat? That's right. Hindi ka raw kasi niya makontak kaya ako yung tinatawagan. Gusto nga raw sana niyang dumirekta na sa'yo. Okay na raw yung schedule ng bridesmaids niya. Pwede ka raw ba this Saturday? Kaagad na napatingin si Dina sa corkboard na nakasabit malapit sa telepono. Doon nakapin ang lahat ng schedules niya at bakante ang araw na yon. Kahit naman hindi ako pwede sa Sabado, ipipilit ni Betty na siya ang masunod sa schedule. Buti na lang bakante ako. Anong oras daw ba? 2 p.m. sa bahay nila Johnny. Ipapasundo ka raw niya sa driver nila. Habang nagsasalita si Gina, sinusulat pa rin ni Dina sa post-it ang sinasabi nito. Pulang tinta pa ang ginamit niya para palagi niya itong mapansin kapag tumitingin siya sa corkboard. Pero sa totoo lang, imposibleng makalimutan niya yon. Mula nang pumirma ng kontrata si Betty sa kanilang agency 3 months ago, halos hindi na mapakali lahat silang wedding girls dahil sa kakatawag nito. At kapag nagkakausap sila, Navina at Myla, pakiramdam nila sila ang pinaka-apektado. Sobra-sobra ang concern ni Betty sa isusuot na gown, sa magiging hitsura sa kasal nito, maging sa pictorial. Marami na silang na-encounter na masasabing difficult client, pero tinalo lahat ni Betty ang mga iyon. Napakarami nitong idea para sa kasal nito. Sabiruin nga lang nila kapag may meeting ang wedding girls. Sinasabi nilang si Betty na lang sana ang mismo mag-wedding planner para sa kasal nito. Pero challenge para sa kanilang lahat ang client na kagaya ni Betty. Isa pa, kapag na-perfect nila ang kasal ni Betty, nakilala at maimpluwensya sa sirkulong ginagalawan nito, lalong lalaki ang client base ng The Wedding Company at pabor iyon sa kanilang lahat. Bakit nga ba hindi nila makontak? Tanong ni Gina. Naglolo ko yung cellphone ko. Nasira pa ang line ng PLDT dito sa lugar namin, kaya out of reach ako temporarily. But I'm back now. Good. At humanda ka. Tatawag din sa'yo si Betty sooner or later. Naghahanda talaga ako. Pinakamalaking hamon sa kakayahan ko si Betty. Nireview ko na ang lahat ng natutunan kong technique na mami at daddy para hindi ako mapahiya. At ano ka? Nagbababa din ako sa internet para mag-search ng latest trends sa wedding makeup. Good. Pasensya na kayo kung demanding si Betty. Isipin na lang natin, hindi naman siya kuripot pagdating sa pagbabayad, hindi ba? Yeah, correct ka dyan. Bye for now. May mga aasikasuhin pa ako. Paalam na ni Gina. Okay, ako rin. Marami pang gagawin. 2 ang branch ng beauty salon na minamanage ni Dina. Ang Salon de Manila. Pag-aari iyon ng kinalakhan niyang mga magulang na sina Marvy at Donato, better known as Mavi and Dean, respectively. Mag-best friend na bakla ang dalawa na parehong itinakwil ng kanya-kanyang mga magulang. Mula pa sa bayan ng Camarines, buong buhay ni Dina ang 2 iyon na ang nakilala niyang mga magulang. Si Mavi ang mama niya at si Dean naman ang mami niya. Napulot daw siya sa harap ng apartment na inuupahan ng mga ito noon, kung saan siya nanggaling at kung sino nang iwan sa kanya. Walang alam sina Mavi at Dean. Kung sa bagay, hindi na rin iyon importante. Para sa kanya, ang 2 bakla ang magulang niya. Nung bata siya, hindi niya pinapansin ang panunukso ng mga kaklase niya. Kakaiba raw kasi dahil parehong bakla ang nanay at tatay niya. At 1,000,000 beses na siguro niyang narinig sa bibig ng ibang tao ang salitang ampon. Pero hindi nga siya apektado sa mga yon dahil numero, unong nakipag-away kahit sa kalye si Mama Mavi,
kapag nahuhuli nito ang mga bata at pati ang matatanda na may masasabing labanan sa kanya. Palagi siyang ipinagtatanggol ni Mama Mavi. Sukdo lang makipagsabunutan nito sa palengke, kaya naman alam niyang mahal na mahal siya nito. Ganoon din naman si Mami Dean. Kahit mahinahon ito palagi, busog si Dina sa alaga at pagmamahal. Sa dalawa, si Mami Dean ang mas matindi ang maternal instinct. Nung nagdadalaga siya, si Mami Dean na naka-assist sa kanya na magkaroon na siya ng monthly period. Sagana rin siya sa material na bagay. Para sa mga magulang niya, hulog siya ng langit. Parang hinipang lobo ang pag-unlad ng maliit na parlor ng dalawa nang dumating siya sa buhay ng mga ito. Siya raw ang may dala ng swerte, kaya ang dating Mavi and Dean's Beauty Parlor naging Salon de Manila. Pinag-aral si Dina sa magaling at exclusive na eskwelahan. Na magtapos siya ng business management, itinuloy ng mga magulang niya ang planong magtayo ng isa pang branch ng salon. Sikat na ang unang salon at maraming regular client ang nag-i-encourage na ikalat ito sa Metro Manila at malls dahil sa magaling na serbisyo niyon. Yun nga lang, hindi pa handa ang mga magulang niya sa ganoong expansion. Kaya lang, naging dalawang salon ay dahil regalo ng mga ito sa kanyang isang branch. At dahil ayaw niyang mapahiya, ginalingan niya ang pagmamanage. Sa kabutihang palad, mabilis na nakilala ang salon. Masaya si Dina roon. Bukod na siya ang may-ari at manager, masaya siya na siya mismo nagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente. Pero by appointment lang yon. May mga well-trained staff siya sa kanya-kanya na gumagawa ng regular na service sa salon. Si Mama Mavi ang magaling pagdating sa buhok at si Mami din naman na magaling pagdating sa pagma-makeup. Minana ni Dina ang talentong iyon. Kahit mabubuhay na siya ng maalwan sa kita ng salon, pinanindigan niya ang pagiging makeup artist. Nag-enjoy siya dahil nailalabas niya ang kaalaman at galing sa gawaing iyon na naging dahilan din para kunin siya ni Gina na maging wedding supplier sa The Wedding Company. Pero sa ngayon, mas busy si Dina sa pagmamanage ng dalawang salon. Wala ang mga magulang niya. Sa wakas, nangyari ng inaasam ni Mama Mavi at Mami Dean na makabalik sa Camarines dahil pinatawad na ng mga ito sa pagiging bakla ng kanya-kanyang mga magulang. Nasa mid-40s na ang edad ng dalawa at gustong magstay na muna sa Camarines para makasama ng husto ang mga magulang. Invited ding umuwi sa probinsya si Dina. Pagkakataon na raw niya para makilala ang kanyang mga lolo at lola. Kung natanggap na raw ng matanda ang pagiging bakla nila Mama Mavi at Mami Dean, lalo na daw namang walang dahilan para hindi siya tanggapin ng mga iyon. Gusto rin naman sana niya. Ngayon lang niya mararanasang may matatawag na kamag-anak kahit na nga ba hindi niya kadugo ang mga iyon. Pero paano niya iyon gagawin? Hindi naman pwedeng iwan ang negosyo. Mayroon din siya mga appointment bilang wedding girl. She was a busy woman. Mami, timpla mo ako ng lactum, sabi ng isang maglilimang taong gulang na bata, sabay kalabit sa kanya. Okay, inabot niya ang kamay nito. Sa kanila ginawang pumunta sa kusina. That was Jade. Isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit busy siya. Sa Estados Unidos, hindi maiwasang mapangiti ni Jack habang tinititigan ang singsing na nakalagay sa special na kahon. Pinag-ipunan niya ng husto ang singsing. Unang kita pa lamang niya roon ilang buwan na ang nakararaan. Alam na niyang magugustuhan iyon ni Isa. Yun nga lang, hindi rin biro ang ginawa niyang pagtitipid para makapag-ipon. Kahit ang dati na niyang ipon ay nabawasan para maging sapat sa halagang hawak niya at mabili ang singsing. Pero wala siyang panghihinayang gaano man kamahal ang singsing na nagtatampok ng isang kumikinang na princess cut diamond na pinalilibutan ng bagets. Mas mahal niya ang babaeng pagbibigyan niyon. Sumulyap siya sa entrance ng restaurant. 5 minuto na lang at 7:00 na ng gabi. Nasanay na siya kapag may usapan sila na magkita. Dumarating si Isa ilang minuto bago napagkasundo ang oras. Gusto sana niyang sunduin ng babae pero tumanggi ito. Nurse si Isa sa isang malaking ospital. Ikinatuwiran nitong out of the way sa kanyang lugar na totoo naman. Itinago muna ni Jack ang singsing. Maya-maya niya na ilalabas pagkatapos nilang kumain. Sumulya pa uli siya sa pintuan. Wala pa rin si Isa. Kinawayan niya ang waiter para lumapit. Kapag dumating yung babaeng kausap ko,
Pakihanda na ang pagkain in-order ko ha. Sarapan niyo ang luto ha. Yes sir, areglado. Malapad ang iting sagot nito. Isang restaurant iyon sa Los Angeles na Filipinong karamihan sa mga empleyado. Paborito nila ni Isa mga pagkain doon. At dahil madala sila roon, kabisado na rin niya kung ano ang paboritong ino-order ng girlfriend niya. 7:00 na kaya lalong napuno ng antisipasyon ng dibdib ni Jack. Hindi siya makapaniwala. Kinakabahan siya. Daig pa niya ang isang babae na ninenerbiyos na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Maya't maya niya kinakapa sa bulsa ang singsing na para bang may aagaw niyon. Ilang beses na rin niyang binanggit kay Isa ang kanyang plano. Gusto na niya magpakasal sila. Malaki-laki na rin naman ang ipon niya at may naipundar na siyang bahay at lupa sa Pilipinas manuhat sa Amerika. Matatag din ang trabaho niya bilang IT specialist sa isang malaking US software company. Isa pa, tiwala siyang bumalik man siya sa Pilipinas, hindi sila magugutom. 8 taon nang pabalik-balik sa Amerika si Jack dahil sa trabaho. Kahit hindi niya kikitain sa Pilipinas ang kinikita niya ngayon sa bansa ng kanyang uncle, mas gusto pa rin niya sa sariling bayan. Iyon nga lang, magsasakripisyo siya dahil mukhang walang balak si Isa na mamirmihan sa Pilipinas. Niyakap nito ang Western culture. Pero hindi niya gustong problemahin ang bagay na yon. Ang importante, tanggapin ni Isa ang gagawin niyang formal na pag-aalok ng kasal. Lampas ng 5 minuto sa 7:00, halos hindi na bumibitiw ang tingin ni Jack sa entrance. Anumang sandali, inaasahan niyang makikitang dumating na si Isa. Naging 15 minuto na ang paghihintay. Nang umabot na sa kalahating oras, nakaramdam na ng pagkainip si Jack. Lalo at kanina pa patingin-tingin sa kanya ang waiter na kinausap niya kanina. Mag-iisang oras na siyang naghihintay. Napalitan na ng pagkainip ang pagpapaalala. Ayun lang na late si Isa sa usapan. Ilang beses na rin niya itong sinubukang kontakin sa mobile phone pero wala, naka-off iyon. Sinusubukan uli sana niyang tawagan si Isa nang may isang babaeng humahangos. Papasok sa restaurant. Pamilyar ang babae na Filipina rin. Jack, sabi nito nang lumapit sa kanya. Ako nga. Kasamahan ako ni Isa sa ospital, remember? Tumango siya. Nasaan siya? Hindi may paliwanag kung bakit ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya. May nangyari ba sa kanya? Walang sagot na mababasa sa ekspresyon ng babae. Hindi raw siya makakarating. Pinabibigay niya ito sa'yo. Bumaba ang tingin ni Jack sa sulat. Lalo lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nag-alangan siya kung dadamputin ba iyon. Hindi na ako magtatagal. Sabi ng babae na hindi na siya hinintay na sumagot at tumalikod na. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago dinampot ang sulat. Bubuksan na sana niya iyon nang magbago ang isip niya. Ipinamulsa na lamang niya iyon. Kumuha siya ng pera at ibinaba sa mesa. Paalis na siya nang habulin ng waiter. Sir, paano yung order nyo? Sobra pa ang iniwan kong pera. Ikaw na ang bahala sa pagkain. Iuwi mo kung gusto mo. Yun lang at tuloy-tuloy na siyang umalis. Kapalan mo naman ng konti ang make-up. Di na, sabi ni Betty pagkatapos nitong tingnang mabuti ang kapapahid lang na cosmetic sa makinis na mukha. Night make-up to, hindi ba? Gusto kong maging dramatic pa ang kaunti yung eyes ko. Habang nagsasalita, hinaplos-saplos pa nito ang headdress. Session iyon ang trial makeup para sa kasal ni Betty sa darating na buwan. Si Dina lang ang wedding girl na nandoon pero may representative staff. Si Navina at Myla. Halos buong araw na sila sa condo unit ni Betty. Natapos na nilang ayusan pati ang mga abay. Nakapag-post na rin sa digital camera mga ito at tiningnang mabuti ang mga itsura sa kinalabasang picture. Gusto ni Betty na maging perfect ang lahat para sa kasal niya. Kaya baliwala rito ang gumastos para sa session na iyon. Of course, may bayad sila sa trabahong iyon. At lalo na si Dina. Mabuti nga at napapayag niya si Betty na mag-assist ang isa niyang staff sa pagme-makeup sa iba. Itong lipstick na ginamit mo sa akin, are you sure maglalast yan ng 24 hours? Kiss-proof? Tanong pa ni Betty habang dinadagdagan ni Dina ang kulay sa mga mata nito. Tried and tested, Betty. Kiss-proof din. Huwag lang sigurong torrid kiss. Pabirong sagot niya. Oh well, yan ang hindi ko sigurado. I hope makokontrol din naman namin ni Darwin ang sarili niya. It will be our wedding at hindi naman niya siguro gustong maeskandalo ang ibang bisita. You know,
Conservative ang napakarami sa pamilya namin. Pinagmasdan uli nito ng mabuti ang sarili sa salamin. Wow, Dina, I like this. Ngumiti ito bago bumaling sa photographer na ipinahanda ni Myla. Let's take more pictures? Nag-post si Betty pati na ang mga bridesmaids. Kalahating oras din ang inabot para sa isang posing. Kalahating oras din sa pagtingin ni Betty sa mga picture. Bago sila tuloy nakaalis sa condo unit, halos gabi na. Thank you very much everybody, especially you, Dina. I know I'm not like your usual clients. Malambing na sabi ni Betty nang ihatid sila sa lobby ng condominium building. Ngumiti ng matamis si Dina. Oo nga't demanding si Betty, pero hindi naman ito nakakainis na client. Besides, maganda itong magbayad, malaki pang mag-tip. In-invite pa nga sila mag-dinner pero nauna na siyang tumanggi. Naiisip kasi niya, si Jade. Nangako siya sa bata na sa bahay sila maghahapunan. Bago umuwi, dumaan siya sa 7-Eleven. Nangako siya kay Jade na mag-a-ice cream sila ngayong gabi. Nang makauwi siya, pasara na ang salon sa ibaba ng story na naipunda ng mami at mama niya. Ipinarada niya ang sasakyan at bit-bit ang makeup kit at ice cream na dumaan siya roon. Si Jade, tanong kaagad niya bago pa kumustahin ang nag-imbenta ng salon. Nasa taas na, Dina, sagot ni Acheng. Bata pa siya. Tauhan na nila ito. Isa ring bakla. Ito ang pinagkakatiwalaan nila kapag umaalis siya. Sa itaas, gulat na ulit niya. Mabuti at hindi nagprotesta. Kilala niya si Jade. Kagaya niya nung maliit pa siya. Mas gusto nito sa salon kaysa maglaro sa mismong bahay. May kaharap na bisita. Umakyat ka na at kanina pa naghihintay yon. Iaakit ko na lang ang susi mamaya. Sinong bisita? Hindi kumilos si Dina sa kinatatayuan. Tumanggap si Manang Lumeng, yung bisita sa itaas. Nakakunot noo siya. Sa panahon ngayon na maraming mapagsamantala, mahigpit niyang ibinili na huwag basta-basta tumanggap ng bisita sa itaas. Hindi baling sa reception area ng salon. Lalo na kapag hindi nila gaano kilala ang bisita. Ngumiti ang bakla. Don't worry, Dina. Kilala ni Manang Luming ang bisita kaya nga pinakit sa itaas para doon ka nahintayin. Sa ngiti nito, kaagad namang napayapa ang loob niya. Don't tell me dumating si na mama. Excited na tanong niya. Umakyat ka na lang nang malaman mo kung sinong nasa itaas. Ganoon na nga ang ginawa ni Dina. Mahigit 2 buwan na ring nagbabakasyon sa Camarines sa mga magulang niya. Nagkakasya na lamang ang mga ito sa pagtawag sa telepono at pagte-text. Parang may pakpak ang mga paa na umakyat siya. Miss na miss niya rin na ang mga magulang. Inip na kumatok siya. Gustuhin man niyang itulak na lang ang pinto ay hindi pwede. Patakaran nila sa bahay na palaging ilak ang pinto. Jade, Manang? Malakas na tawag niya para malaman niya na siya ang kumakatok. Si Jade ang nagbukas ng pinto at mabilis na yumakap sa kanya. Pero sa halip na gantihan niya ito ng yakap, napatanga siya na makita ang sinasabing bisita. Nakaguhit sa mga labi nitong isang maluwang na ngiti. Surprise? Jack! Anas ni Dina. Ganoon siya kapag nasusurpresa. Sa halip na magkaroon ng buhay ang boses at mukha, natulala siya. Pero saglit lang at nangibabaw ang totoo niyang nararamdaman. Jack! Halos tili niya at kulang na lang takbuhin ito ng yakap.